Sa feature na ito, meron tayong two-tiered client-server architecture. So, dito dalawa lang yung involved, si client at saka si server lang. So, halimbawa ng client is si computer at saka yung phone natin. So, gumagawa ng presentation logic, yun yung interface, at yung application logic, yun yung process. Si server, siya lang yung may hawak ng data storage at data access logic. Yung kuhaan at save, kung saan nagsisave. So, halimbawa sa isang maliit na payroll system sa opisina, yung software na naka-install sa computer ng HR, which is the client, ang nagpo-process ng sweldo, pero kumukuha siya ng data mula sa server kung saan nakasave ang employee records. Sa feature naman ito, which is the three-tiered client-server architecture, so may tatlong bahagi siya, si client, application server, at saka si database server. So si client, siya yung nagpapakita ng interface, which is the presentation logic, gaya ng app o website na ginagamit natin. Si application server, dito nagaganap yung mga proseso o rules ng system o application logic. Sa database server naman, dito nakasave at kinukuha ang data access logic, and storage. So, halimbawa, sa online banking app, so yung phone mo yung client, yung server na nag-check ng balance at nagpa-process ng transfer ay ang application server. So, yung server kung saan nakasave yung account nyo ay ang database server. Tayong n-tiered client-server architectures. So, yung N, dito ibig sabihin marami o higit pa sa tatlo ang layers o bahagi ng system. Kagaya ng 3-tier, pero pwede kang magdagdag ng isa o higit pang extra layer para mas specific yung functions. So, halimbawa ng layers is client user interface, web server, application server, database server, at saka pwede pang magdagdag ng security layer at saka caching server, at saka etc. kung ano-ano pa. Less common architectures. So, una dito is si server-based architecture. So, lahat ng processing at storage ay ginagawa sa server at ang client ay parang terminal lang na ginagamit para makipag-communicate sa server. So, ginagamit ito sa mga mainframe systems na malaki at ginagamit ng malalaking company. Sa madaling salita, ang mainframe ay parang isang superpower computer na ginagamit ng malaking company at gobyerno para mag-store at mag-process ng maraming impormasyon ng sabay-sabay at securely. So, number 2 is client-based architecture. So, sa ganitong setup, ang client computer, halimbawa yung PC, ay ginagawa na halos lahat ng mga gawain. So, nagpapakita ng string, nagpapatagbo ng app, at saka kumukuha ng data. So, ang server ay taguan lang ng files o database. So, pag ganito, ang client ay halimbawa, siya ay nagluluto, nagsiserve ng pagkain, at naghuhugas ng mga pinggan. So, ang server ay tago lang ng sakap. So, halimbawa, isipin mo na isang tindahan ng computer games. So, nakasave lahat ng laro sa server or computer. Pero bawat client computer, yung ginagamit ng customer, ay nag-open ng laro at naglalaro at nagpapakita ng graphics. So, si server ay parang malaking cabinet ng games. Pero ang client ang gumagawa ng lahat at nagpapalakad ng laro, nagpapakita ng screen at nagre-record ng score. Advances in architecture configuration. So, number 1 is virtualization. So, sa madaling salita, ito yung paggamit ng isang physical na device tulad ng computer o server para gumawa ng maraming virtual na version nito. So, para bang hinahati-hati ang isang computer para magamit ng iba't ibang users para magpatakbo ng iba't ibang system ng sabay-sabay kahit isang hardware lang yung gamit. So, halimbawa, isang company na may isang malakas na server, instead na bumili ng tig-isang computer para sa bawat empleyado, ginagamit nilang virtualization para hatiin ang server sa 5 virtual machines o VMS. So, ngayon, parang may 5
magkakaibang computer sila, pero isa lang talaga ang physical server na ginagamit. So, bawat VM pwedeng patakbuhin ng iba't ibang operating system. So, Windows, Linux, etc. So, at gamitin ng iba't ibang tao ng sabay-sabay na parang hiwalay na computer.